Puro Lakers. Ito, Thunder naman tayo. After na matalo mismo ang Thunder kontra Spurs sa finals, possible gumawa ng hakbang ang mga to sa off-season at mag-isip kung sino yung mga player na i-retain nila next season. Biglang naugnay naman ngayon sa Thunder itong si Giannis. Dahil kung makikipag-trade man ang Bucks dito sa Thunder, ang dami nilang makukuhang draft picks plus role player kung sa Thunder kasi sila makikipag-trade, dahil hindi na rin bago yung ganitong klase ng mga report, lalo na kung mabigo yung isang team sa finals. Nandyan agad yung possible rebuild na gagawin ng mga yan, lalo na kung hindi naging effective. Pero sa tingin ko, hindi naman masasabing hindi effective yung Thunder Meron lang player ngayon na napag-iinitan sa Game 7 na nangyari, itong si Holmgren, na starting center nila na sa mismong Game 7 bigla pang nawala sa wisyo. 4 points, 4 rebounds, may kasama pang 1-2 sa field. Hindi alam kung anong nangyari dyan parang nagka-dysmenorrhea. Parang since kasi nang gamitin itong si Hartenstein ng mas maraming minutes sa game, parang nawalan nga raw ng gana itong si Holmgren. Wala rin namang lumalabas na report inside sa locker room ng Thunder Si SGA binigay na lang rin dito kay Sam Presti na general manager nila yung magiging desisyon nito sa off-season at tinawag niyang best GM to in NBA dahil sa ilang season na sobrang gandang movement ang ginawa niyan sa roster nila. Siya rin yung bumuo mismo ng champion roster at sobrang dami nilang draft picks na pwede nilang magamit kung gugustuhin man nga raw nila gumawa ng malaking movement sa off-season na to. Kahit kay Giannis, sobrang dali nilang makukuha yan. Sa Bucks, kung gugustuhin mismo nitong si Sam Presti, natalo sila ng Spurs sa Game 7 habang kulang din ng support si SGA dahil sa injury ni Jalen Williams at AJ Mitchell. Ang problema kasi si Williams pa mismo yung nagsabi na hindi sila kayang talunin ng San Antonio Spurs kung hindi siya na-injury. Ang problema, inabot pa rin siya ng injury. 2 hamstring sa playoffs, 2 hamstring pa sa regular games. Kaya para sa maraming analyst, hindi lang simpleng playoff loss nga raw to Posibleng katapusan na rin mismo ng chip dynasty window ng Thunder. Maraming draft picks ang Thunder kaya hindi sila mahihirapan makipag-bid sa market para sa target nilang player na pwede nilang i-connecta dito kay SGA kung win now mode pa rin sila, dahil based na rin mismo sa isang article na nabasa ko, parang si SGA lang rin talaga yung pinaka-untouchable sa roster ng Thunder kung sakaling magbago bigla ng direksyon yung mga to ngayong off-season. Pero yung iba kasi nakikita na hindi nga raw kasi sapat talaga kahit sobrang dami pang draft picks ang meron sa Thunder. Ito yung malaking pagbabago sa sitwasyon Nung mga nakaraang taon kasi, kaya nilang bumili ng asset gamit yung future picks dahil rebuilding pa lang sila nun. Ngayon, iba na kasi. Yung mga teams na nasa top 3 ng draft pick tulad ng Washington Wizards, Utah Jazz at Memphis Grizzlies, meron na ring sapat na draft asset. Ang kailangan nila ngayon, hindi 5 future first round picks. Ang kailangan nga raw ngayon ng Thunder, yung bagong mukha ng franchise para sa mga susunod pa na taon. Kaya kung tingin nila si Cameron Boozer naman ang future superstar, bakit nga raw susugal yung mga to para ipagpalit yung picks nila? Baka maging late first rounders lang lalo ngayon nang mahalaglag sila sa finals. Yan yung pinaka-logic sa reports. Kaya nababanggit yung pangalan naman nitong si Holmgren at Jalen Williams ngayon dahil based nga sa mismong article na nabasa ko kung seryoso ang Thunder na umakyat hanggang top 3 o top 4 ng draft pick ngayon, baka hindi kasi sapat yung number 12 pick nila at number 17 kasama yung future first round picks. Kailangan nga raw nilang magbigay ng isang batang star at sa dalawang realistic name dyan, itong si Chet Holmgren at Williams yung pinakamatunog. Base nga si sinabi dyan if they want a young star, they have to give up a young star. Yan yung sa report. Ibig sabihin, kung gusto nga raw nila ng prospect na may potential maging franchise cornerstone, kailangan nga rin daw nilang magbigay ng player na ganun din mismo yung value. Bumababa kasi ng kaunti naman yung value ni Chet at Jalen dahil may concern na ngayon. Kay Jalen Williams, naglaro siya na may wrist injury nung nakaraang playoffs, tinamaan pa ng hamstring injury ngayong season. Kay Chet Holmgren, may injury history na, hindi pa masyadong nag-improve bilang scorer. Based yan sa analyst hindi ako nagsabi niyan. May report pa ngayon mismo na kulang ang offensive creation niya noong San Antonio Spurs series nila. Kaya kahit sobrang taas pa
pa rin ang value nila. Hindi na sila kasing untouchable ng tingin based sa mga analyst. Sa mga report pa ngayon na lumalabas, karamihan nga raw ng season Thunder, walang Jalen Williams pero nananalo pa rin yung mga to. Possible nga raw natalo lang ang Thunder ngayon sa San Antonio Spurs based sa mga analyst discussion at forums dahil natalo sila ng walang Mitchell. Ito yung indication na nakikita ng mga analyst na parang mas pinapaboran na itong si AJ Mitchell kumpara dito kay Jalen Williams. Kaya kung may teams nga raw na tingin kay Williams, future franchise superstar at magbibigay ng malaking package, halos obligado nga raw ngayon ang Thunder na pakinggan yan. Hindi dahil gusto nilang alisin si Williams dahil para to sa salary cap reality nila. Paano makakatulong ang trade kay Williams para sa flexibility ng mga to Ang pinaka-importante nga raw kasi dyan yung financial angle. Malapit nang magsimula ang Supermax ni SGA. Susundan pa yan itong si Holmgren at ni Williams mismo. Lahat sila pwedeng kumain ng malaking parte ng salary cap. Kaya kung matitrade nga raw si Williams para sa mataas na draft picks, murang young player plus rookie scale contracts, mas magiging flexible ulit ang buong roster ng Thunder. Mababawasan yung pressure sa second apron, mas madali nilang mapapanatili sila Cason Wallace, Isaiah Joe at AJ Mitchell. Iba yung depth place sa mga susunod na years Delikado pero posible pa rin nga raw yan na gawin mismo ng Thunder. Dahil si Sam Presti laging tumitingin ng mas malayo sa future dahil sobrang advanced nga raw yan Mas priority niya yung future contention kaysa sa win now mode. May parallel pa nga sa mga report na dating nagkamali na ang Thunder sa panahon nila Kevin Durant, Russell Westbrook at James Harden nung hindi nila pinanatili si Harden dahil sa financial decision na ngayon mismo yan yung possible iwasan na ng Thunder. Kaya kung makikita nga raw ng Thunder na mas sustainable ang roster nila sa loob ng 5 hanggang 7 taon, gamit yung pag-convert ng isang max level player papunta sa mas maraming assets, possible na mas priority yan ngayon ng Thunder. Ang pinaka-realistic na mangyari based sa mga report at league speculation, malabo pa rin matrade agad si Holmgren. Mas theoretical nga raw yung posibilidad na si Jalen Williams kung may Godfather offer Susubukan muna ng Thunder gamitin ang number 12 at number 17 picks para umakyat sa draft. Pero kung top 3 o Cameron Boozer level prospect ang target nila, malamang hindi sapat yung picks lang. Doon pumapasok yung posibilidad na kailangan nilang isama yung isa sa pinaka-young star nila. Sa madaling salita, sa mga report na to, hindi na imposibleng pag-usapan nga raw ngayon yung trade nitong si Holmgren at Jalen Williams. Hindi dahil gusto nilang alisin yan sa Thunder kundi dahil kombinasyon ng salary cap pressure, second apron penalties at pagkakataong makakuha ng panibagong franchise caliber prospect yung habulin ng mga to tulad ni Cameron Boozer.